Ayan, eto ang nagpapatunay na naiintindihan at alam ng mga Duterte at tayo rin, taong bayan, yung ginawa nung gobyernong ito kay former Kong Arnie Teves. In fact, para sa akin Kong pa rin siya. Talagang ang ginawa nila sa kanya is forced eviction yung ginawa nila sa kanya. At, nakita natin dito yung pagsasalita ni Kong Pulong na co-congressman ni Kong Teves ay talagang alam nila yung ginawa sa kanya na injustice. At dito nga, dito sa speech ni Kong Pulong, talagang in-example niya yung ginawa nila kay Kong Teves. Panoorin natin at dahil dito may sagot din si Kong Teves dito. Hindi nga rin daw maintindihan ni Congressman Pulong kung bakit takot na takot ang mga congressman sa kasalukuyang House Speaker. Karon, tulo ka speaker akong nagian ani akong kinabuhi sa politika. Na si Congressman Alvarez, nahimong speaker. Si Cayetano, nahimo na akong speaker. Okay, si Cayetano naging speaker ko, sabi niya. Si Velasco, nahimo na akong speaker. Si Velasco naging speaker ko, sabi niya. Karon ra ko kitag mga congressman Ngayon lang ako nakakita ng congressman nga hadlok sa ilang speaker. na takot sa kanilang speaker. Ngano man na? Bakit ganyan? Mahart Mart. attack tanim. Duha man na. Dalawa lang yan. Sabi niya. Hadlok matanggal pagka-congressman, parehas gibuhat nilang Arnie Teves, Takot matanggal sa pagka-congressman gaya ng ginawa nila kay Arnie Teves. In-example niya. So alam nila itong mga Duterte ang ginawa nila kay Teves. Dito po ko padulong, sigurado. Matatandaan na sinabi Sabi, pina-ethics doon ako papunta, sigurado. Siyempre, nagsalita ka na di ba? So ito naman ang sagot ni Kong Teves. Tingnan natin. It's been a very long time. Ang tagal kong nanahimik. Pareho lang kami ni Buskulong, matagal nanahimik. Pero ngayon, pinipilit nyo kaming magsalita. Nagsasalita ako ngayon because meron akong gustong ilabas na mensahe. We Negrosanons are not for sale. Kung meron man dyan sa Negros na nabayaran na, nakabaligya na mo, nabenta na yung pirma nyo, pwede bawiin nyo or mag-execute kayo ng affidavit na nabayaran kayo. Huwag natin ibenta ang ating pirma para sa PI na para lang sa kanilang sariling kapakanan. Para sa mga nagpapatakbo dyan, mga nasa gobyerno natin, sobra na ang inyong pang-aapi sa mga hindi sumasang-ayon sa inyong mga gawain. Sobra na. I support the stand of the Dutertes. Tama ang sinabi ni Mayor Baste na tamad ka, wala kang malasakit, kung wala kang plano sa ating bayan, mag-resign ka na lang. Tama rin si Buskulong na tinitira siya. In-example niya pa ako. Balak yung gawin sa kanya yung ginawa niyo sa akin. Ewan ko lang kung kaya niyo. Siyempre ako ordinaryong tao, si Buskulong ibang klaseng tao yan. Pero sobra na. Tama rin yung sinabi ni PRRD na dati gumagamit, ngayon gumagamit pa rin. Kung si PRRD may intel, ako rin may intel. Alam ko yung katotohanan.
Di ba? Naalala nyo, binanggit ko yung supplier si Vivot Nolan. Huwag natin kalimutan yun. Dati, nung ako pa lang nagsasalita, baka wala pang naniniwala. Ngayon, si PRRD na nagsasalita. Meron akong challenge ngayon. Sa mga congressman ngayon, or congressman dati, I challenge you, lalo na yung dating kumampi at sumipsip kay Pangulong PRRD. Magsalita nga kayo ngayon. Tama si PRRD o mali si PRRD? Wala kasing nagsasalita eh. Bakit parang kami lang dalawa ni Buspulong ang may tapang na magsalita? Ha? I challenge you. Oh, sige nga, magsalita kayo. Tingnan natin. Meron din akong matagal nang iniisip na tanong. Di ba kung may tao na may kasalanan or may nagawang kasalanan, nirereklamo natin sa pulis, nirereklamo natin sa barangay, nirereklamo natin sa korte. Ang tanong ko, saan pwede magreklamo ang isang Pilipino kung ang kanilang leader ay gumagamit ng droga? Adik ang leader nyo, saan ka magreklamo? Pwede ka ba magreklamo sa korte? Pwede ka ba magreklamo sa barangay? Di ba? Kailangan ko ng mga sagot. Kailangan natin ng mga sagot nito. Dahil kawawa ang taong bayan. Matagal ko na sinasabi yan eh. Kung ang nagpapatakbo ng ating bayan ay wala sa maganda at mabuting pag-iisip, dala ng droga, dala ng pagka-under the saya, mahirap yun. Mahirap yun. Sobrang kawawa ang mamayang Pilipino. Sa napag-alaman ko po, hirap na ang buhay ng mga Pilipino. Sobrang mahal na ng mga bilihin, sobrang taas na ng presyo ng petrolyo, sobra na ang pang-aapi. Habang nangyayari ito lahat, ang dami sa ating mga opisyal nagpapasarap ng buhay. Pa-biyahe-biyahe, pa-New York, pa-Europe, gamit pa at gastos ang milyon-milyong pera ng taong bayan. Sa tingin nyo, tama pa ba ito? Or tama na? Paano natin ito matutultukan? Papaabutin pa ba natin ito ng 6 years? Na magtiis tayo ng ganito? Tingin ko, kailangan na natin magkaisa. Samahan natin si PRRD sa kanyang stand na kailangan na ng pagbabago sa lalong madaling panahon. Anyway, sa tanong ko kung saan tayo hihingi ng tulong, seryoso ako, please leave your comments on the comment section below kung saan tayo pwede humingi ng tulong. Sa mga militar at pulis, ako ay nananawagan din sa inyo. Obligasyon nyo, katulad ng sabi ni PRRD kagabi, na tulungan ang taong bayan at panindigan ang ating bahay or konstitusyon. Unang-una, hiling ko sa inyo, hulihin nyo ang mga adik, lalo na ang mga nagbebenta ng droga. At kung pwede, please, pakiunahin yung nasa gobyerno na gumagamit ng cocaine. Lastly,
Patay. I ask everyone, let us support VP Inday Sara. Huwag natin siyang pabayaan na apihin ng kanyang mga kasamahan o katunggali man sa gobyerno. Si Inday Sara at si PRRD at ang kanilang pamilya ang isa sa mga pinakamalaking makakatulong na mabuhay ng maganda ulit ang bansang Pilipinas. Again, huwag natin pabayaan si VP Inday na apihin ng mga tambaluslos. Yun lang po. Ito po si Congressman Arnie Teves, nakikiusap sa inyong lahat. Hindi ito para sa akin, kung hindi para sa lahat ng Pilipino, lalo na sa ating mga kapatid na mahihirap. Maraming salamat po. Kong Arnie, mukhang nakikiayon yung mga manok mo diyan, nakikitilaok sila habang nagsasalita ka. So, tama yung sinasabi ni Kong Arnie Teves at, bilang pagtugon doon sa sinabi at in-example nitong si Kong Pulong na talagang ginawa rin siya ng injustice. Ito naman ang tanong ko sa inyo, gobyerno kaya. Magkano ba yung budget na inilagak na naman ninyo sa NICA, 'no? Yung National Intelligence, ano ba yung C? Basta National Intelligence. Kasi ano yan, pinondohan na naman ninyo. Akala ko ba matindi yung intelligence ninyo. Hanggang ngayon di ninyo ma-pinpoint kung saan talaga itong si, DG Bantag, pati itong si Kong Teves, hindi niyo alam kung saan ba talaga. Kung, tumitilaok yung manok, saan ba talaga yan? Nasa, nasa ibang bansa ba o nasa bansang Pilipinas? Tila baga inutil yung inyong ahensya dahil, binubulsa ba ninyo yung pondo ng, hmm, ano nung intelligence na yan? At bilang pagtatapos tingnan nga natin. Huling-huli sa bibig itong si Tamba 'no, umamin. Tignan natin, umamin siya. Eto pagtatapos na video natin. With you here in Iloilo, but we are thinking right now of addressing the procedural gap or question as to how we amend the Constitution. We will highly recommend that we embark on a people's initiative to cure this impasse, so to speak, on how we vote. And I hope that we can undertake this as soon as possible so we could have some clarity on the procedures. So we would like to amend the Constitution vis-a-vis how we procedurally amend the same. Amen. And that's either we vote jointly or separately. We'd like to have that resolved by and through a people's initiative. Bring it with you here in Iloilo, Patay. but we are